Hi guys, welcome back to my channel. So our video for today is how I cook pork ribs nilaga. So first guys, huhugasan muna natin siya tapos papakuluan ng mga 10 to 15 minutes. Kasi syempre, yung pork ribs natin ay frozen siya. Sige girl, hugasan mo yan ng mabuti para naman matanggal yung mga libag-libag niyan. So habang hinihintay natin yung pork ribs na kumulo, hugasan muna natin ang ating mga vegetables para syempre walang magko-comment na ano ba yan, hindi na naman hinugasan. So ayan na guys, hinahanda na natin ang ating mga kakailanganin sa pagluluto ng nilagang pork ribs para mamaya ay ready na. So ayun na nga, hugas ng ating mga gulay, tsaka i-slice na natin ito para naman mamaya pag kumulo na ready na ang lahat. First time ko palang magluto ng nilagang pork ribs, tsaka kanila lang before ko siya ginawa, before ko to binili ay sinearch ko muna kung paano talaga siya gawin, ano yung mga need na ingredients. Tsaka out of the yung mga sample, I mean not really sample, yung mga vlogger din na nagluluto ng ganito. Ito talaga yung way na to yung nagustuhan ko. Lagyan siya ng saba, may patatas, may pechay, may bagu beans, ganun. Pero sabi naman ng ibang vlogger, pwede din naman daw lagyan ng kalabasa. Ganun, hindi ko type maglagay ng kalabasa. Mas type ko yung saba kahit medyo mamahalin din yung saging na to. Tsaka guys, pinagkakasya ko lang talaga yung perang naiwan sa akin. Bali, nasa 40 dirhams na nga lang yun. At tsaka sa 40 dirhams, 5 dirhams na lang yung natira. See, kahit nasa abroad ka pa din, medyo mahal pa din yung mga bilihin dito. Hindi lang talaga sa Pinas, kaya kayo dyan nasa Pinas, huwag kayong magrereklamo kasi kami din dito ay naghihirap din. Anyhow guys, ayokong mabash pero talaga, totoo, kahit saang lupalop ka man ng mundo, lahat ng mga bilhin ay talagang nagmahal na. Ikaw na lang ang hindi nagmahal, Charla. Pero sa true lang guys, mahirap talaga mag-isip ng uulamin araw-araw. Lalong-lalo na sa case ko na nasa 2 months na din akong walang trabaho at taong bahay lang. But anyhow guys, natanggap na ako dun sa pinag-applyan ko at saka inantay ko na lang yung visa ko. So maybe in a week makakapag-work na ako at saka hindi na ako yung may stress kung ano na namang uulamin sa susunod na araw, sa dinner, or mamaya, or ano ba. Nakakainis kaya yung ganun. Yung hindi mo man lang alam kung anong bibilhin mo. Or kung may gusto kang bilhin, wala ka naman ding pera. O diba? Tinry ko naman maghanap ng part-time guys. Kaso nga lang, nung may alam na akong group na may part-time, nag-need din naman sila ng Emirates ID. Which is wala na ako noon since naging visit visa na ako. Tsaka hindi ko na pwedeng gamitin yung Emirates ID ko. Dahil kahit hindi pa siya expired sa print ng ID, sa system, expired na yun. Ayoko namang magkaroon ng problema ng dahil lang sa part-time. So eto nga guys, tatapusin ko muna yung pag-i-slice ng ating mga ingredients at wala na din akong ma-share na kwento sa inyo. Masyadong tahimik yung video ko guys. Ma-share ko na lang kaya sa inyo itong isang nakakatawang tula na nabasa po online. Ang title nga pala nito ay Sa Lahat ng Gago sa Mundo. Minsan mapapaisip ka na lang kung ikaw ba ay nagkulang o siya yung di lumaban. Char! Mapapaisip ka na lang kung tama bang ikaw ang nahihirapan, patuloy na lumalaban, guloy subok na iniwasan upang di lang siya masaktan. Ano ba yan? Hindi naman ako nakaka-relate nito. Mapapaisip ka na lang kung kaya ka ba iniwan kasi kahit gaano mo ipaglaban na lahat ng problema niya ikaw na pumapasan, umuwi ka pa rin luhaan. Sure, medyo masakit yun
Tama ba na tratuhin ka ng ganito? Na parang laruan na pagsawa na sa iba, ikaw naman ang gusto. Oh my God! Medyo masakit yun. Tama ba na maramdaman mo ang sakit na sa iyong puso? Kasi pinili mo siya kahit alam ng utak mo na di siya ang nakakatulong sa iyo. Oh my gosh! So ayan na guys, kumulo na ang ating pork ribs. So tingnan nyo, kita nyo naman no, diba? Maraming nagsisidikitan sa gilid at nagpa-floating na mga, alam mo na, yung parang libag ng karne. So maya-maya lang guys, ay itatapon na natin yung tubig nito, yung kumulong tubig nito since hindi siya pwedeng gamitin dahil marami niya siyang libag na nagsisilitawan. So guys, tatanggalin ko muna yung ating pork ribs. Tsaka itapon yung tubig niya since hindi ko siya pwedeng gamitin dahil nga sa kanyang yung parang libag na nagsisilabasan sa karne. Huhugasan ko muna para naman matanggal yung mga nagsidikitan pa sa ating pork ribs. Tsaka guys, kung nakinig kayo dun sa tula, di ba medyo masakit siya? Mamaya habang mag-aantay tayong maluto itong pork ribs na to ay i-continue ko yung tula dahil medyo mahaba siya guys. Buti na lang kamo guys, ay ako lang mag-isa talaga kanina sa kusina para naman walang disturbo habang nag-video ako sa sa pagluluto ko nito. Kasi syempre, iba pa rin yung ikaw lang mag-isa dahil medyo tahimik, nakakapag-concentrate ka, nakakapag-muni-muni ka while nag-i-slice ng mga ingredients, naghuhugas, ganun, di ba? So ayan guys, pinabalik ko na yung lutuan ng ating pork ribs. So ayan, hinuhugasan ko ulit yung pork ribs. Tsaka mamaya niya, lalagyan ko na yan siya ng peppercorn, ng onion. Tsaka ibabalik ko din yung pork ribs. Tapos lalagyan ko siya ng ng medyo mainit na tubig. Kasi actually hindi pa siya kasi kumulo kanina eh. Dapat kasi pinakuluan ko talaga yung tubig dun sa kettle. Kaso hindi siya umabot, hindi na siya pumulo. Kaya nilagay ko na lang din. Tsaka nilagyan ko din pala siya ng fish sauce guys, pampalasa. So ayan guys, aantayin natin siyang kumulo hanggang sa maging medyo soft yung ribs natin, pork ribs natin. Ayan nga guys, kumulo na. Tsaka diba, dapat tinidor yung gagamitin ko para i-test kung medyo malambot na ba. Kinamay ko na lang guys, kasi ganyan talaga ako pag naluluto. Yung kamay ko talaga yung pinang-test ko. So ayan guys, ilalagay na natin yung saba para para maluto siya. Siguro pakuluan natin siya ng mga 3 to 5 minutes para maging soft din siya. So while waiting guys, ipagpatuloy natin yung pagbabasa ko ng poetry. So ito na nga. Ang dami kong sinasabi sa ibang tao na maraming gago sa mundo, na di dapat sila papaluko, pero sa dulo din pala ako yung magmamahal ng tulad mo. Oh my gosh. Pasalamat ka, ako na yung naparaya. Siguro kasi di ko na rin kaya, lalo na nakita kitang may kasamang iba. Wait guys, kumulo siya. Ilunod muna natin yung patatas guys, para naman maging soft din siya.
Pasensya na guys, medyo nakatayo dun sa poetry natin. Tsaka medyo pudo din yung yung sabaw natin. Kukunan muna natin ng mga konti lang. Kasi sa totoo lang guys, kaya dinamihan ko siya ng tubig since masarap talaga humigot ng sabaw. Hindi lang naman ako yung kakain yan. Nasa 6 kaming taong kakain yan. Tsaka may buntis na kakain din. So syempre, need niya ng sabaw para pagkapanganak niya mas maraming gatas. Alam niyo na. So to continue guys, ito na yung karugtong. Tinago mo pa. Sinabi mong kaibigan mo lang siya. Ngunit ang totoo pala, pag di tayo magkasama, tumatakbo ka pabalik sa kanya. Oh my God, may kaibigan din siyang ahas. Di na rin siguro ako magtataka kung bakit mas pinili mo siya. Baka dahil ang pusong niyo ay nagtugma o mas magaling lang siya sa kama. Ouch, 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 ouchie. Bakit nga ba ako nagpakatanga? Nadaan mo nga lang ba ako sa iyong matatamis na salita? Mga pangakong di ko alam kung matutupad ba o sadyang uhaw lang ako sa pagmamahal. Kaya nung nakita mo ako nagpapakahangal, nasabi mong pwede na to, di rin naman ako tatagal. Wait lang guys ha, titimplahan muna natin siya ulit. Nakita nyo naman guys kung yung nilunod ko kanina lang. Yung Baguio beans, tsaka naglagay ako ng isang beef cube at saka ng asin din. Kasi yung lasa niya medyo hindi pa talaga yung masyadong malasa na yung lasang gusto ko. So ito na nga guys, kumulo na naman siya ulit at hahalukayin ko muna. Kasi yung mga nasa ilalim parating nasa ilalim pwede naman pumaibabaw din kayo, di ba minsan? Ay nga guys, tinikman ko siya, tsaka okay na yung lasa niya. Akukulan ko lang siya ng mga mga additional 5 to 10 minutes para talagang tender na talaga yung ating pork ribs. Tsaka nilagyan ko din siya ng bitsen para mabalance yung lasa. Tsaka pamuli, nilagay na yung ating pechay at saka yung yung sibuyas dahon. Kasi ako guys, pag nagsasabaw ako, nilalagyan ko talaga yan siya ng sibuyas dahon. Then masarap din siya sa sabaw. Aside sa masarap siyang ihalo sa scrambled egg, masarap din siya sa sabaw, lalo na sa isda, tsaka sa anything na nilalaga. So dahil malapit na yung maluto guys, at ilagay ko na lahat ng ingredients lang, tatapusin ko tong poetry na to. So ito na yung karugtong niya guys. Sinabi ng mga magulang ko na lahat ng tao pinanganak ng may puso, na kailangan mo lang intindihin at mahalin dahil sa dulo pagmamahal niya ay iyong aanihin. Sorry guys, pero hindi na talaga siya kayang matapos since matatapos na rin yung aking vlog. Tsaka, thank you for watching guys.